ka. Piliin mo, yakapin mo, serbisyong totoo, piliin na sabihin. Maraming salamat po at ako hindi nyo pa iniiwanan. Alam ko medyo late na po, pero thank you so much for bearing with me. Maraming pong salamat. Pero unang-una sa lahat, akin munang binabati ang ating minamahal, ginagalang ang aking congressional staff, Kapitan Jojo Prada. si Konsihala Marilyn at saka si Mark. Nasaan si Mark? Yan po yung mga inaanak ko, lulutuin pala ang. Sinong uunang magluto dito? Uy, kayo, mas matanda kayo. Yung mas matatanda. Binabati ko po ang ating lahat ng barangay functionaries at lahat ng mga senior citizen, ang mga kababaihan, ang mga kapitana dito, Kapitana Weng, Kapitan Lacor, dahil ako'y nag-house to house. Tapos babalik ko ng bahay, mag-aalmusal, alas 2 ng hapon. Tapos may mga taong harapin, tapos ganito na naman. Ako'y nahihirapan. I will have to admit that I am physically tired. Ako po'y sobrang pagod na ang katawan, pero Barangay San Sebastian. Barangay San Sebastian, hindi ko bibitawan ang laban na ito. Pipilitin ko na itanalo ang laban na ito. Dahil kapag ako ay nagtagumpay, kayo po ang tagumpay, higit po sa akin. Si Duterte kahapon nandoon sa sa City Hall. Nag-courtesy call po kay Mayor at saka po sa akin. Alam mo ninyo, prior to Duterte coming to Lipa, pag may nagtatanong sa akin, Mayora, sino ang dala niyong presidente? Ang sabi ko, yan ay pinag-iisipan. Hindi dapat tama ang pagpili natin ng Pangulo dahil pangpanguluhan na ng bansa yan. Kailangan pag-aralan nating maigi. Kung kami sa Lipa, sinasabi namin na dapat tama ang pamantayan ninyo sa pagpili sa amin. Sa Pangulo, dapat ganoon din. So, si Duterte nandun kagabi, nagahapon sa City Hall, and he said, Mayor, sabi niya kay Maynard, Mayor, hindi ko akalain itong nangyayari sa akin. Sino ako? Ako'y ordinaryong mayor lamang ng Davao. Pero, tinan mo, ibang magmahal ang tao. Pati sa Lipa, ibang magmahal, patayin ako. Kasi pinagkaguluhan siya. Sabi niya, hindi ko nakita itong darating sa buhay ko, Mayor. Anong babae, nakikipaglaban sa mga makapangyarihang tao, pero nararamdaman ko kayo sa likod ko. Thank you so much. Kayo ang aking inspirasyon. At ako'y nagpapasalamat na nararamdaman ninyo na ang pinaglalaban ko po'y kayo. Barangay San Sebastian, si Mayor at ako, masyado na kami pinahihirapan. Si Mayor po, nakita na ninyo, wala ng tulog. Hindi na po kami natatapos ng kasasagot ng kaso. Pero ganun po talaga. Barangay San Sebastian, sa buhay natin, lahat ng bagay na nakabubuti, lahat ng bagay na makabubuti at ikatutuwa ng tao, sadyahong pinaghihirapan yan. Tama no? Kahit sa pera, pag ang perang madaling makuha, madali ring nawawala. Pag ang pera'y pinaghirapan, iniingatan mo dahil nga pinaghirapan mo. At ang paglingkod sa Lipa para sa mas maunlad na lungsod, sadyang kailangan mo'y maghirap, sadyang kailangan mo'y magsakripisyo. And I am just too proud of myself dahil kahit ako'y nahihirapan, tinanggap ko ang hamon na ipaglaban ko kayo dahil ako'y naniniwala, kailangan may tumayo para sa isang mas maunlad na lungsod ng Lipa. Ako lang ay nakikiusap. Huwag niyo naman akong iiwanan. Pwede ka ha? Barangay San Sebastian, kapag ako'y iniwanan ninyo, sarili ninyong laban ang iiwanan ninyo. Kahit hindi ako maging kongresista, okay lang. Kung yun ang kaloob sa akin ng Diyos Kahit hindi ako maging kongresista, si Mayora Bernadette, simple lang ang buhay na gusto. Ipinagkaloob na sa akin ng Diyos ang higit sa kailangan ko. Hindi man ako maging kinatawan ninyo, may buhay po akong babalikan. Tama na? Aba. Ganun pa man po, kahit hindi ko kailangan ng posisyon na ito, talagang pipilitin ko na ipanalo ito. Pipilitin ko na magtagumpay dahil kapag nagtagumpay ako, ang totoong tagumpay ay kayo. Si Maynard ay tsak na panalo. Pag nagtagumpay ako, dobleng biyaya, dobleng serbisyo, kambal na pagmamahal, kaming mag-asawa at ang aming mga kasamahan. Baka hindi ninyo alam kung gaano kahirap itong pinasok
Kayong lumaban kay Governor, kung madali yan. Sige, hindi, biruin mo, ang binabangga ko, dalawang national figures. Dalawa sila, isang senador, isang gobernador, ang pinagtutulungan ay ordinaryong babae lang. Kapitan, galing ka na. Ano kumare? Sabi mo, Teka, sadya naman pero sa totoo lang, talagang minsan natatakot din ako ha. Kaya, buwis buhay kaya ito? Buwis buhay ito. And I am hoping that tonight, you will feel my sincerity. Ramdamin niyo po ang sinseridad ko. Yung mga ayaw sa akin dito, gustuhin niyo na ako. yung mga kakontra ko dito, gustuhin na ninyo ako! Kung ayaw nyo sa akin, tanungin nyo ang sarili nyo kung bakit ayaw nyo sa akin. Kung ayaw ninyo sa akin, dahil ang katunggali ko ang nakakaharap ninyo anytime na kailangan nyo ng tulong, I would understand. Kung ayaw ninyo sa akin, dahil ang katunggali ko ang nandiyan dyan, every time na ang inyong mga anak at inyong pamilya ay nangangailangan, I would understand. Pero kung ayaw niyo sa akin dahil nabayaran kayo, dahil binabayaran kayo, hindi ko yan maiintindihan. Dahil ang prinsipyo ng tao, hindi ipinagbibili, hindi nadadala ng pansamantalang biyaya ng mga politiko na namimigay dahil kailangan ng boto. Galing ka na. Magaling ba ito, Diba? Nanggaling na sila rito noong nakaraan, diba? Sino ang nakapakinig sa kanila? Taas ang kamay para alam ko. Dahil alam ninyo, pag may politikong nadating, pag may kandidatong nadating, dapat talaga nakikinig kayo. Para alam ninyo kung anong sinasabi nila, anong sinasabi ng kabila, para matimbang-timbang ninyo kung sino ang karapat-dapat. Dahil nung dumating sila rito, ibang sinabi nila, ngayon nagsalita lahat ng kasama namin, pati ako, iba rin naman ang sinasabi namin. Hindi naman pareho, hindi naman pwedeng pareho kami nagsasabi ng totoo, isa lang. Isa lang ang nagsasabi ng totoo. Kami yun. Di ka pumunta sila rito, nanira ng nanira, no? May nanira ka sa aming mga kasamahan. O kasi bawal sa amin ang manira. Dahil ako'y naniniwala, ang mga kandidato dapat hindi naninira. Ang kailangan ng mamamayan ay plataforma, plano para sa bayan at hindi siraan ang isang magaling na mayor. Tama na! Aba, siniraan na ng siniraan si mayor. Sabi nung isa, sabi ni Merlo, ang ospital daw ng Lipa parang klinik lang. Diba? Mga pigsa lang daw ang inooperahan doon. There is no truth to that. Daang-daang libo na Pilipino na nakinabang sa ospital ng Lipa. Of course, ako'y aamin na maraming kakulangan pa sa ating ospital. But we are getting there. Ating pong pinipilit na makumpleto ang ospital. Napakahirap po niyang i-maintain. Kaya nga po walang mayor in the past na gumawa ng ospital ng Lipa dahil po mahirap. Si Mayor Sapili, kahit mahirap, pinanindigan niya na hanggang ngayon itaguyod ang ospital ng Lipa. Ay bakit kanila sinisiraan ang ospital ng Lipa? Nung sila'y pumunta rito, siniraan na nila ang ospital ng Lipa. At ako'y nalulungkot. Ako po'y nalulungkot dahil aminado naman ako na may kakulangan pa ang ospital ng Lipa. Pero Barangay Balagbag, Barangay San Sebastian, ang sabi nila, mahal nila ang Lipa, ay kita pala nilang kulang ang ospital, ay ba hindi nila tinulungan? Kitaan, galing ko na. Diba? Ay sabi nila, mahal nila ang Lipa, ay ba po hindi tinulungan? Kaya naman nilang tumulong kung gugustuhin nila. Sa Lipa daw, matraffic, kasalanan ka ni Mayor. Nung siya'y maging Mayor, naging progresibo ang Lipa. Dumami ang negosyo, dumami ang tao, dumami ang sasakyan, dumami ang dumadayo, dumami ang mga nag-invest sa Lipa. Therefore, sumikip ang kalsada dahil hindi naman po automatic na lumuwang ang kalsada.
Sabi nila sila ng sabi, matraffic sa Lipa, wala naman silang iniaain. Wala namang sinasabing solusyon. Magkapanira laang. Tapos sasabihin nila, naninira ako? Ha? Naninira ako? Sira sila ng sira? Pag ako'y nagtanggol sa asawa ko, naninira pala ako? Kaloka tong mga ito. Magnanakaw daw si Mayor. Magnanakaw? Paano nakapag-aral ng ganong karaming tao yan? Paano nakapamimigay yan ng mga allowances sa mga anak ninyo? Paano napapagumot ng libre ang ating mga kababayan sa ospital ng Lipa? Pag sumala sa ospital ng Lipa, merong ba tulong panglabas sa bill para sa ating mga kababayan? Ay paano naging magnanakaw yun? Tama ka ho, hindi? Ay ako, bubutuhan ninyo ako ha? Huwag muna, ako kayo bubutuhan ninyo. Kapitan, sakit sa'yo. Alam mo ninyo, ang bayan na paglilingkuran at nabibigyan ng totoong pagmamahal, nag-iiba ang pananaw. I am thankful that in Lipa nowadays, I can feel that it is not anymore about popularity. It is only about sincerity in Lipa sa oras na panahon pong ito. Diba tama na? Alam nga ho ninyo, ang ugat ng kaso ng sobrang galit nila kay Mayor Sabili ay ako. Dahil ako'y tumakbo. Ang dahilan ng sobra nilang paninira kay Mayor ay ako. Dahil ako ay tumakbo. Ang ugat ng napakarami nilang pagpapahirap sa amin ay ako. Dahil ako ay tumakbo. Ayaw kasi nila ko akong patakbuhin kasi ayaw nila ng laban. Kaya ako yatay kung ako'y uupo ay gusto ko ako'y may kalaban. Diga? Masarap kang ikay kumupo na ikay dahil nanalo sa eleksyon kesa sa ikaw ay uupo dahil wala kang kalaban. Ang aking pong paglaban sa ating gobernador is not personal. I have the highest respect for the governor. I also love the governor. But this is an issue of public service. Ito po yung sa pin ng paglilingkod sa inyo. And as far as I am concerned, yun po ang aming pinaglalabanan. Diba? Oh, and dahil po ako ang ugat, sabi ko sa kanila, tapusin na natin ang sirang ito. Tapusin na natin. Ako rin lang naman ang dahilan ay tapusin na natin ito. Yung mga paninira nyo kay Mayor Sabili na lubog sa utang ng Lipa, maglabas kayo ng ebidensya. Dahil kung may utang po ang Lipa na bilyon-bilyon katulad ng pinalalabas nila sa black propaganda nila, madali pong patunayan yan. Dahil may dokumento po yan sa City Hall. Hawak ni Eric Africa dahil siya po ay Vice Mayor.